Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah, dadako tayo sa araw na ito ang pagsalakay sa Khaybar. But according to Bukhari and Muslim rahimahumullah, bago naganap ang Battle of Khaybar, 3 days, ay mayroon munang sinalakay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay hindi inaasahan na mangyayari. Pero ang Khaybar, nakaplano na ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the peace treaty of Hudaybiyah. So ano ba itong nangyaring ito? So before the Battle of Khaybar, 3 araw bago ang labanan sa Khaybar, mayroong nangyari na pagsalakay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dahilan dahil may mga taong kinuha ang kamelyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pumatay pa sila ng nagpapastol. So ito ang buod na salaysay ni Salama. Si Salama bin Al-Aqwa, siya radiyallahu an, siya ang bayani sa kasaysayang ito o pangyayaring ito. No? Siya ang talagang napakabayani niya. So ang pangyayari kasing ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinalabas niya ang kanyang parang utusan na si Rabah. No, kung saan ito ay dinala niya ang kamelyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pastulan, meaning papastulan niya ito. At meron ding mga ibang taong nagpapastol doon ng kanilang mga hayupan. So sa pastulang ito ni Rabah, nakasama niya dito si Salama bin Al-Aqwa radiyallahu anhu. At siya ay nakasakay sa kabayo ni Abi Talha radiyallahu anhu. So nang mag-uumaga na, medyo lumiliwanag na, itong si Abdurrahman Al-Farazi, may mga kasama ito, sinugod ang mga nagpapastol na ito. At sa pilitang kinuha ang mga pinapastolang mga kamelyo. Siyempre, mga nagpapastol, paglalaban nila ito, that's why napatay nila ang isang pastol sa isang report, pati ang kanyang asawa. So ang sinasabing napatay, ayon sa ibang report, ay from Banu Gifar. Sa ibang anak daw ni Abu Dar al-Ghifari. So ang iba naman ang sabi nila, si Yasar. Bagamat ang totoo ay hindi nabanggit o malinaw ang napatay na nagpapastol dito. Kasi si Yasar, sabi nila, kung si Yasar ang napatay, ang alam nila, ito ay pinatay ng 8 katao ng Banu Urayna. Sitong si Yasar. Si Yasar, siya yung nagpapastol ng mga kamelyo. Di ba mayroong tao nun lumapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam from Banu Urayna na hindi natatanggal yung sakit ng kanilang tiyan. So pumunta sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kung anong igagamot at tinutusan niya na pumunta sa nagpapastol ng kamelyo, humingi ng ihi at gatas pagsamain at inumin. At gumaling ito, di ba? Pagkatapos gumaling nito, pinatay yung nagpapastol. Sabi na si Yasar daw yon. At kinuha yung mga kamelyo, pinapatay yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaputol ang kamay at ang mga paan nito at pinatapos sa disyerto. So yung mga taong Banu Urayna. Pero sabi nila, hindi rin malinaw kung si Yasar ang napatay doon. But in this case, no big deal. Ang importante dito ay mayroon silang pinatay na pastol sa pangyayaring ito na si Abdurrahman Al-Farazi at ang kanyang mga kasamaan at kinuha lahat ng mga hayop. So of course, dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang hayop dito na ipinadala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ito ay pastulan, kinuha rin ito. So sabi ni Salama bin Al-Aqwa radiyallahu an sa kanya kay Rabah, sabi niya, gamitin mo itong kamelyo, kabayo ni Abu Talha radiyallahu an at sabihin mo sa kanya ang nangyari at iparating mo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So,
pinapunta mo niya kay Abu Talha, bakit hindi mo na dumiretso kay Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kasi nga, para ihingin ang pahintulot na sinakyan niya yung kabayo sa dahilang necessity. Kasi nga naman, ang humiram may sakay noon ay si Salama bin al-Aqwa. So pinapunta niya muna para sabihin niya sinakyan niya yung kabayo, ganitong nangyari, at pagkatapos punta niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, i-report niya ang pangyayari na pumatay sila, ang mga taong ito, sila Abdurrahman al-Farasi, tapos ay kinuha lahat ng mga pinapastulan, mga hayop, sabihin mo. So, pagkatapos nito ay sumigaw sa taas ng bundok itong si Salama bin al-Aqwa. Umarap siya sa Madina at sumabi siya at nagsalita ng tatlo. The responsibility baka marinig siya, tulungan mo kami, tulungan mo kami, tulungan nyo kami. So pagkatapos nun, dahil paalis na itong mga taong ito na kinuha ang mga hayupan, napakatapang ni Salama bin al-Aqwa. Ang ginawa niya, nagtago siya sa mga puno. Tago siya puno. At pagkatapos pinapana niya ang mga ito. Alhamdulillah, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, sabi pa nga dito ni Salama bin al-Aqwa, sa araw nito sabi niya, ako'y anak ni al-Aqwa at muli akong isinilang sa araw na ito. Ito yung mga salitang mga metaporiko, no? So by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, tinatamaan niya yung mga paa ng mga taong ito. Tumatama sa paa ang mga pana niya. Nakatago siya sa puno, pagkatapos kumuha siyang tiyempo, papana siya, tumatama sa mga paa ng mga kaaway na ito. Hanggang sa bumaling sila kung saan nanggagaling ang pana, nagtatago siya. At pagkatapos muli ay siya pumapana at natakot ang mga taong ito. Natakot ang mga taong ito kaya sila ay nasa pilitang tumakas at napadaan sila sa isang makipot na daan. At doon sa makipot na daan na yaon, ay umakyat naman siya. Makipot na daan. Umakyat sa taas si Salama bin al-Aqwa radiyallahu an. So ang ganawa naman dito ni Salama bin al-Aqwa, binabagsak kanya ng mga bato ito. So meaning, pakiwari ng mga taong ito, may mga kaaway na Muslim na. Dahil may pana kanina, may bato naman ngayon. So para makatakas sila, nagtapon sila ng kanilang mga maruruming mga mabibigat na kagamitan para maging magaan ang kanilang pagtakbo o pagtakas. Sinasabi dito na may 30 burda. Mabigat yun. Ang tinapon nila at mga sibat nila ay tinapon nila. So para maging magaan ang kanilang pagtakas, maging magaan ang mga pasan ng kanilang mga sinasakyan para mabilis tumakbo. Kaya tinapon nila yun. Natakot na sila. Akala nila marami ng Muslim ang dumating. So in this situation, abang kinukuha ni Salama bin al-Aqwa ang mga tinapong ito, dito yung mga samsam sa digmaan, binibigyan niyang bato. Ito'y tanda na galing sa digmaan na tinapon ng mga taong ito. So in this situation, itong si Salama bin al-Aqwa, hindi pa rin siya nasiyahan hanggat hindi niya nakuha lahat ang mga halaga. In this situation, nakakuha na siya rito eh. Actually, nakakuha na siya. May mga iniwan ng kamelyo dito at nakuha na yung mga kamelyo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang iniwan nila yon para tigilan sila ng mga Muslim, itong mga taong ito. Kaya iniwan nilang timano ang mga kabayo, ang mga kamelyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Matangay ba, yung mga dinala pa nila, yung kaya nilang dalin, yung mga burda at mga sibat nila at kanila itong tinapon. So nagpatuloy ang mga ito, ang mga taong ito, sila Abdurrahman al-Farasi, at sila ay napunta sa isang lambak. Mayroon tubig doon, sila ay naupo doon at kumain ng tanghalian. So in this situation, kahit na ito ay kumakain, naupo, hindi pa sila nakakainom doon, so sinibat ulit ito at pinagbabato ni Salama bin al-Aqwa. At finally, 4 na tao nakita na siya at aakyatin siya at sinabi niya, ako si Salama bin al-Aqwa, kilala niyo ba ako? Sabi niya, sa panahong ito, sabi niya, hindi niyo ko kayang kunin. Meaning, mamamatay ako, hindi niyo ako makukuha. Pero kayo, sisiguradin ko, by the will sa palasmantala, kayang-kaya ko kayong patayin. At hanggat hindi ko kayo napapatay o nakukuha, ay hindi ko kayo titigilan. Sabi ni Salama bin al-Aqwa, hindi ako titigil. Sabi niya, hindi ko kayo napapatay. So habang nangyayari iyon, hindi sila nakainom ng tubig, uhaw na ito, itong mga taong ito, kumain pa naman ito. So, in this situation, nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamang nangangabayo. Ito na, dumating na yung sumbong ni Raba at pabalik na at papunta na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para salakayin ang mga taong ito, turuan ng leksyon, yung mga magnanakaw na ito. So in this situation,
Sa pagdating ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauna sila ang nauna doon si Akram radhiyallahu an. Siyang nauna doon. So si Akram, kasunod niya dito si Qatada at pagkatapos si Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum. So nauna si Akram, nakipaglaban siya sa kay Abdurrahman al-Farasi. Ito ang kanilang pinuno para sa inaw eh. So nakipaglaban siya, bumagsak ang kabayo ni al-Farasi, ni Abdurrahman, napabagsak ito ni Akram, kaya lang nasibat siya. No? Nasibat niya itong si Akram, nitong si Abdurrahman, ang siyang dahilan ng pagkamatay ni Akram. Meaning may namatay na Muslim dito. Hindi lang isa, may namatay dito. So naging shahid dito, alanausbes itong si Akram. Pero hindi pinabayaan ni Qatada, dahil pasunod si Qatada radhiyallahu an. Hindi pinabayaan ni Qatada na makaligtas ito. Kaya sinibat siya ni Qatada at siya naman dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa pagkamatay ng kanilang pinuno, sila ay nagtakbuhan na. Tumakas na dalang kanilang mga animales, iniwan na yung mga hayop na pinapastulan. So meaning, nakuha lahat ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamaan. So lalo silang nauhaw ngayon, uhaw na. So pagdating nila sa tubigan na kung tawagin ito ay Dulkarad, upang uminom sila doon, hindi tumigil talaga ito si Salama bin al-Aqwa, hindi niya pinabayang uminom. Talagang linusob niya ito. Talagang mamamatay na sila sa uhaw. Ang nangyari, alam ni Salama bin al-Aqwa ito radiyallahu an, uhaw na ito. Pero nang makita niyang iinom sila, lumusob at sumalakay siya, siyempre kahit isa lang to, alam nila, nandiyan yung Muslim takbuhan na naman ng mga ito. So, nakalapit siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Rasulullah, uhaw ito, Rasulullah, sabi niya. At talagang yan ay uhaw at nanghihina na, Rasulullah. Kung pagbibigyan mo ko, ibang mga kasamaan, sasalakayin ko to, Rasulullah, sabi niya. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Aqwa, sabi niya, actually sapat na yung ginawa mo, sabi niya. Sapat na, sabi niya, al-Aqwa ang yung ginawa. Pagkatapos, ay sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam mo ba, al-Aqwa, saan pupunta yung mga yan? Mananatili yan sa Gatapan. At alam natin, ang Gatapan, kakutsaba ito ng Khaybar. Dahil ang Gatapan, alam mo naman trabaho nito, basta may bayad Pag may bayad, talaga lalabang kahit sino pang kakalabanin, yan ang hanap buhay nila nagpapabayad para makipagpatayan. At alam natin, madalas gamitin ito ng mga Hudyo sa mga Khaybar. Katulad ng pangyayari sa Khaybar, ito na naman. Babayaran na naman ang mga Banu Gafar na ito para lumaban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dadako tayo dyan in Battle of Khaybar. Anong mangyayari sa mga Banu Gafar na ito? Okay? Gatafan. So in this situation, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw na ito, ang pinakamabuting mga ngabayo sa araw na ito, si Qatada, dahil sinibat niya ni Abu Qatada, radiyallahu an itong si Abdurrahman al-Farasi. Napatay niya ito. At pinakamahusay, pinakamagaling sa mga naglalakad. Naglalakad ito Si Salama bin al-Aqwa, pinaharang niya kung saan pumupunta, lumalaban siya. So sabi niya, at ang pinakamagaling na maglalakad ngayon sa araw na ito ay, meaning bayani ito sa araw na ito, Salama bin al-Aqwa, radiyallahu anhu. At sabi ni Salama bin al-Aqwa radiyallahu anhu, binahagian ako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng dalawang bahagi ng samsam sa digmaan samantalang sila ay isa-isa. Ang mainam pa doon, sabi niya, isinakay pa ako ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinasakyan niyang kamelyo, no? Kamelyo, kabayo yata yung nabanggit ko kanina. Kamelyo ang sakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga kasama kabayo, okay? So ang pangalan ng kamelyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito ay si Al-Abda, pabalik sa Madina. At alam natin, may mga iba pang kamelyo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ginagamit at mayroon din itong mga pangalan ng mga kamelyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning, ganito ang nangyari before the Battle of Khaybar. No? Ganito ang nangyari na hindi naasaang magkakaroon ng maliit na digmaan. So 3 days ito at magkakaroon ng digmaan sa Khaybar, bagong Khaybar. Okay? So yun ang digmaan na kung saan ang pagsalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Al-Gaba o ang pagsalakay sa Dikarad. Now, dakuhan natin ang Battle of Khaybar. Bago natin dakuhan ang Battle of Khaybar, ano nga bang lugar ang Khaybar na ito? Alamin muna natin yung panahon noon, yung lugar na ito, no? Yung Khaybar, yung lugar ng Khaybar, ito ay isang malawak na lungsod. Napakalawak na lungsod ito. Mayaman, masagana, marangya ang buhay dito. Okay? At ito ay isang matatag na lugar na may lawak na 93 to 102 miles. Can you imagine? 103
Up to 102 miles. Malaki pa sa Sierra Madre ito dahil bundok din ito. Kita mo? Bundok din ito. Can you imagine? 102 miles, 93 to 102 miles. Ganun kalawak ang lugar ng mga Hudyo rito. Okay? So, ang pananim ng mga tao sa Khaybar, ito ay sentro ng mga Hudyo, no? Mga Hudyo nakatira dito. Dito rin nagtakbo yung mga hipokrito na pinalayas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, no? So, dito rin nagtakbuhan. Yung pananim nila, ganito kasagana to, doon sa ilalim ng bundok na ito, ang kanilang pananim, mga halaman, puno, palmeras especially. Sikat sa palmeras ito, ang Khaybar na ito. Can you imagine? Ang lugar nila, 93 to 102 miles. Yung pananim, 60 to 80 miles. Ganong kalawak yung kanilang pananim, agrikultura ng mga taong ito. Kaya naman, ang Khaybar ay napakayaman nito. Kaya itong Khaybar, kaya nilang umupa ng tao, kahit hindi sila magpagdigmaan, bayaran lang ito, lalaban ka. Kapag sinabi nilang, yung ani namin, kalahati ng ani sa inyo. Kalahati ng ani, 60 to 80 miles. Can you imagine, di kilometro to, milya ito. Yung kalahating ani sa inyo, ilang milyon-milyon nyo kung ikukumpara mo ngayon sa panahon natin. So, ganun sila. Kayaman, karangya, no? So, sila, ang tao sa Khaybar, ito ay ang sentrong lugar ng mga Hudyo, mga kaaway ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga ibang hipokrito na lumay sa Madina, nandito. At alam natin, may naiwan sa Madina, si Abdullah Ubay bin Salul. Nandoon pa yung hipokritong ito. Hindi kasi lumalabang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam to, kaya hindi napapalayas ito, no? Hindi siya, ano lang siya, yung trabaho niya, parang babalansi lang ang taong ito. Ayaw niya mapalayas doon sa Madina. Kaya nandoon pa rin ang taong ito, hindi siya kumakalaban ng harapan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito'y namatay, di ba? Inihingi pa siya ng tawad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Binawal lang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na humingi siya 70 times. Nakapatawaran kay Abdullah bin Salul, hindi niya patatawarin dahil hindi ito Muslim. Ipokrito ito. So meaning, ganun si Abdullah bin Salul, magaling siyang maglaro. Pero si kaaway ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't alam yun, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ba't still siya nagsasala, nagpapakita ng tao, pagpapanggap, pinababayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kumatol ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panloob. Huwag panlabas kasi panlabas gumagawa siya ng pakitang taong pang-Muslim. Nagsasala din siya. So nakikitang nagsasala, pinababayaan yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung sinabi sa kanyang, ya Rasulullah, itong taong ito, hindi naman totoo ito. Sabi niya, kung ano lang sa labas, humakatol ako sa labas. Kung ano nakikita ko, yung loob hindi ko alam. Limit to Allah. Pabayaan natin ang Allah samantalang humatol sa taong yaan. Okay? So, in this situation, ang lugar na ito, ang Khaybar ay kilala sa malawak na datiles. Yan datiles. Ang mayroong malawak ang Khaybar. Okay? Malawak sa larangan ng butil at pinagmumulan pa ito ng tubig, pinagkukunan ng tubig sa mga agrikultura itong lugar na ito. At ito ay sentro ng agrikultura, siya ay mayaman talaga na lugar, ang Khaybar. Okay? Ang tirahan ng mga ito, mga taong Khaybar, nasa taas ng bundok, 93 to 102 miles. Hindi lang yan. Ang lugar na ito ay matatag dahil ito ay may mga parang laba. May mga parang laba. So meaning mahihirapan kang salakayin sila kung hindi ka mahusay sa mga diskarte sa digmaan. Okay? So mataas, nakikita kayong timano sa baba. Ganon ang diskarte nila sa kanilang pakikipaglaban dahil hindi sila mahusay sa pakikipaglaban ng mga Hudyong ito. Kaya diskarte ang kanilang ginagawa kahit hindi mahusay kung mataas sila, tapos may mga fortress sila, may mga kastilyo, so tapos sa baba kayo, paulanan kayo na sibat doon pana, wala kayo laban doon pag hindi kayo marunong, dumiskarte parang magpapakamatay lang kayo doon sa lugar ng mga taong ito. So, itong mga taong ito, ganun kalawak ang lugar na at nananahanan sila sa itaas ng bundok na ito. At ang paninim nila, nandoon sila sa baba. Bumababa sila kapag madaling araw para magbungkal, magtanim paghapon, paglubog ng araw, aakyat na sila sa kanilang lugar. Ang lugar na ito ay maraming kastilyo. Yun yung sinasabi natin. Nakaprepare sila
sa mga pandigmaan. Kastilyo, hindi mo basta maaakyat ito. Nandun yung mga kalaban mo, sa taas sila nakakapagtago, samantalang kayo, wala kayong laban, nakalantad kayo, nasa baba kayo, wala na kung nakikita kayo, wala kayong kalaban-laban sa kanila. Lalo na kung sisibat ka, hindi naman baril sa panahon nila, o sibat lang yung pana. Napakahirap para makarating sa taas agad yung gamit mo. Hindi ka tulad nila, pababa. Yung kahit sibat lang, malakas ang persa nun. So, ganun sila kadiskarte sa kanilang mga kastilyo na ito, na kanilang mga tinitirhan. At ang ginawa nila sa mga kastilyong ito, plus kuta, pinag-iwa-hiwalay pa nila. Okay, iwa-hiwalay pa ito. As far as I know, mayroon nitong mga 13 na kastilyo at kuta na malalaki, na hiwa-hiwalay. Hindi kasi magkakadikit ito. Malawak ang lupain, marami din ang kanilang kuta at mga kastilyo. Isa dito yung kilalang-kilala, ang Al-Camus, Al-Natat, Al-Ashik. Mga kilalang kastilyo at matatag ang mga lugar na ito. So ang bawat isa dito ay itinaas nila sa burol nila itinaas ng mayroong mahusay na ginamit nila sa diskarte ng depensa sa pakikipagdigmaan kung sakaling salakayin sila ng mga kaaway. So ang mga tao dito magaling magtanim. Kaya naman umunlad sila eh. Napakagaling magtanim ng mga Hudyo dito sa kanilang pagtatanim, pagbubungkal, pang-aalaman. Sila ay mga mahuhusay sa kalakal. Mahuhusay sa pagtatanim, mahuhusay din sa kalakal. Nagbabahagi ito ng kalakal sa mga Arabo at saka sa Syria. At sila rin ay kuhanan ng mga datiles at mga pananim. Kaya ang lugar na ito, hindi katakataka sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay napakayaman. So dahil dito sa kayamanan ng mga ito, ay madali silang nakakabili ng maraming weapons na handa nilang itulong sa kanilang mga babayaran o upahan upang kalabanin ng mga Muslim, handa nilang bilhin para ibigay sa mga kanilang mga uupahan ng mga tao o babayaran. Baga sa panahon natin ngayon, kayang-kaya nilang bumili ng mga mapapwersang mga kagamitan sa pakikipagdigmaan. Ganon ang lugar ng Khaybar. Ang Khaybar noon ay pinagmumulan ito ng sabwatan. Ito yung trabaho ng mga ito eh. Di ba yung Beit el-Ahzab? Di ba? Ilan yung katapan, nandoon din, lupaan. Tapos kinausap yung mga ipokrito sa Madina. Tapos yung mga Quraysh at saka mga Bedouin sa mga disyerto. Lahat ng ito kinausap. Katapan, babayaran. Di ba? So in this situation, ang lugar ng Khaybar, iyon ang lugar na pinagsisimulan ng sabwatan. Sabwatan, okay? At sila rin ang pinagsisimulan ng mga paninira at sentro ng panunulsol. Sentro ng panunulsol sa mga kilos militar sa laban sa mga Muslim. Halimbawa, dito rin nagmumula ang apoy na nagpapainit upang sumiklab ang digmaan. Ganyan ang Amerika eh. Amerika, pinag-aaway ang tao, tapos bebentahan niya kayo ng gamit eh. So ito, trabaho din ito ng mga Hudyo sa Khaybar. Hindi na bago sa Amerika ito. Khaybar pa lang ha. Yung mga tao sa Khaybar pa lang, sila ang taong nagpapaapoy na upang mag-init at sumiklab ang digmaan. At dito natuon ang kanilang atensyon sa mga Muslim. Ngunit hindi sila nagwawagi sa mga Muslim pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin dapat nating kalimutan. Okay? Hindi rin natin dapat kalimutan na ang mga taga-Khaybar ay taong nakipagbahagi sa pagsanib pwersa ng Battle of Threats o Battle of Ahzab na kumalaban sa mga Muslim. At humimok, ito yung sinasabi kong mga Madina, mga ipokrito, Banu Qurayda. Diba? Banu Qurayda, na kung saan nag-trader ito. Tumalikod sa kasunduan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos ay nakipag-ugnayan pa ito sa mga Hudyong katulad nila. At alam natin yung Banu Gatapan na sinasabi ko, inupahan ito ng mga Arabong ito na kung saan naninirahan ng mga Banu Gatapan sa disyerto. Okay? So maraming grupo, in this situation, sila ang nagpasiklab ng digmaan sa Battle of Ahzab. Kaya lang, malamig eh. Walang nangyari sa panahong yaon. At ang mga Banu Qurayda, kawawa sila sa pangyayaring ito. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyang tumutulong sa gusto niyang sino mang kanyang tulungan. Okay? Sa pagtinulungan ng subhanahu wa ta'ala, walang makakagapi. At kapag ikaw ay pinabayaan ng subhanahu wa ta'ala, walang makakatulong sa tao maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So now,
Bakit hindi mo na ito agad sinalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Bakit hindi mo na agad yan? Bakit inuna niya muna yung Quraysh at na magkaroon ng peace treaty at naayos ng digmaan Baitul Aqsam, ngayon babanatan niya ito. Bakit hindi niya inuna to? Dahil mas matinding kaaway niya ang mga Quraysh. Kaya kailangan niyang unahin muna ang mga Quraysh bago ito. But dahil sa nagkaroon ng peace treaty, nagkaroon sila ng peace treaty sa Hudaybiyah, naging mapayapa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos ang Baitul Aqsam, hindi sila nagtagumpay. Mga hipokritong to, naging mapayapa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang gusto ngayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil nananatili ngayon ang kapayapaan, katahimikan, walang gulo, walang digmaan, walang patayan sa pagitan ng Quraysh. So ang gusto ngayon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maging ganap ang kapayapaan. Para maging ganap ang kapayapaan ay kailangan iligpit na ang taong Khaybar. Dahil sila nga, gaya ng sabi natin, ang pasimula, ang nagpapasiklab, nagpapaapoy ng mga digmaan, lalo na sa mga Muslim. So, bagamat mayroong peace treaty, mayroong kasunduan ng Quraysh, mapayapa sa panahong yaon, pero para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ganap ang kapayapaan dahil ang mga taong ito, pwede pa rin umaksyon, kumilos dahil mayaman, kaya nilang gawin ang kanilang gusto nila, baka na naman makapanukso ng ibang tao para sumalakay o kumalaban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, ang gusto ngayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na dati ay hindi niya munang sinalakay ito dahil ang mga Quraysh ay mas malakas na kalaban nila, ngayon may katahimikan na, mapayapa na may kasunduan, sila ang sasalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Para pagbayaran nila ang pagtataksil kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kasama ng mga hipokrito, para sila ay magbayad sa gusto nilang patayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam upang matigil ang mensahe ng Islam, para pagbayaran sila sa mga taong inuupahan nila na pagkatapos ay papatay ang mga Muslim, kailangan nilang pagbayaran ito. Iyon ang plano ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why sasalakay nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para maging ganap ang kapayapaan. Perfect ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil wala nang magpapasiklab ng digmaan kapag ito ay nailigpit ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, now, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nag-prepare na. Okay? Paglabas patungo sa Baitul of Khaybar. Ayon kay Ibn Ishaq rahimahullah, nanatili muna ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina matapos magbalik ng Hudaybiyah. Okay? Buwan of Dhul Hijjah yon. Okay? At nanatili pa siya ng ilang araw ng Muharram, first month na kalendar ng Islamic calendar. So nanatili muna siya ng ilang araw pa din ng Muharram after Dhul Hijjah. Muharram Dhul Hijjah, 12 months yun. Muharram, 1 month. First month of the calendar of Islamic calendar. At lumabas siya sa araw na kung saan may mga natitira pang araw pa rin ng Muharram. Hindi pa tapos ang Muharram. Yun ang buwan ng pagpunta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang kasamaan sa Khaybar. Meaning matapos-tapos na ang buwan ng Muharram. At alam natin ayon sa mga mupassir, sa mga mupassir natin, meaning yung mga mupassir, sila yung nagpapaliwanag ng talata ng Quran natin. Minsan mabasa yung tafsir of Quran, di ba? So they are mupassir. Sila yung nagpapaliwanag ng mga aya. Actually, ang pagsalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay binanggit na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtatagumpay sila sa Baitul of Khaybar. Katulad na sinabi, Surat Al-Fath ito, verse 20. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'addakum maganima, maganima. Wa'addakum maganima, kathiratan, takudunaha, then fa'ajjalalakum hadihi. Ang ibig sabihin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinangakuan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kasunduan ng kapayapaan, sa Hudaybiyah at maraming labi ng digmaan. Meaning, pinangakuan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming kapakinabangan sa mga labi ng digmaan na inyong matatamasa at ang mga ito ay inilagay ni Allah para sa inyo. Ayon sa mga mupassir, ito ay nangangahulugan na ang tagumpay dito ay isa sa mga kasunduan ng Hudaybiyah. At isa sa tagumpay dito ay yaong maraming labi ng digmaan sa Khaybar.
That's why, malinaw sa ayan na ito ay sa mga mupasir na bago pa digmain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lugar ng Khaybar ay magagapi niya ito sapagkat marami siyang makukuha dito ng labi ng digmaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, nang nais na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pumunta rito, lalabas na siya ng Madina, ang gusto niyang makasama ay yaong mga taong nangako ng pledge sa kanya sa Hudaybiyah. As far as I know, 1,400 yata yan, no? Almost, ala knows best. So, yun ang gusto niyang unang-unang makasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong ito. So, ayaw niya makasama dito yaong mga may pag-aalinlangan, ang kanilang mga puso, yaong mga tumatalikod sa kanila kapag digmaan. Gusto niya yung mga taong sinseridad lamang ang sasama kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, alam ko 1,400 sila dito, no? Ganun lang ang bilang nila. Mas malaki ang bilang ng mga taong Hudyo doon sa Khaybar. Pat mapersa, maraming gamit. Ito, konti lang ito. Okay? So, alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag umaalis ito, nagtatayo ng sala sa masjid, nag-aadan. Alam natin yan. So that's why, ito ay isang kautusan sa pag may masjid na mayroong nag-aadan, may nagtatitindig ng sala. Okay? Bagamat mayroon tayong iktilap dito, wala namang big deal pagdating sa mga bagay na ito. Ang itinalaga dito sa pamamahala sa Madina sa panahon niya ay si Siba bin Arfata al-Ghifari. So sabi naman ni Ibn Ishaq rahimahullah na si Namila bin Abdullah al-Lati. Subalit, ang mas tama ay yaong nauna si Siba bin Arfata. Okay? Al-Ghifari radiyallahu an. So in this situation, dumating si Abu Hurairah. Abu Hurairah nag-embrace ito, tapos umuwi sa lugar niya. Tapos may mga nag-embrace, nagdaawa siya. Kasama dito ni Abu Hurairah radiyallahu an. Pumunta muna sila ng Madina at nagsala, at pagkatapos ay binigyan sila ng kagamitan para sumunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Baitul Khaybar. Kaya naman nabigyan sila ng mga din dito sa Baitul Khaybar sila Abu Hurairah, no? Dahil kasama sila sa pakikipagdigmaan dito. Magiging kasama sila because of intention at pagpunta nila doon. Ito'y tanda na makikisama sila sa Baitul ng Khaybar. Kaya binigyan din sila ng samsam ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam paalis na. Andun si Abdullah Ubay bin Salul, ang pinaka-hipokrito, number 1 hypocrites, master of hypocrites sa Madina. So nagmamanman lang, no? Nagmamanman lang siya. So nung alam niya nakaalis na itong mga Muslim, siyempre ito magaling maglaro, sa kanyang role, kailangan balanse siya. Baka mahuli siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patayin siya. So in this situation lang, alam niyang pwede na siyang magpasugo doon para sabihin sa mga taong Khaybar na sasalakay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, o siya mismo pumunta, magagawa niya dahil wala na ang mga Muslim sa Madina. So in this situation, hindi siya pumunta, nagpadala siya ng tao. Si Abdullah Ubay bin Salul, ganun siya maglaro, hindi niya tataya yung kanyang sarili, baka nga naman makita siya. So nagpadala siya ng tao sa mga tao dito sa Khaybar. Ang pinasabi ni Abdullah Ubay bin Salul sa mga Khaybar, sabi niya, si Muhammad at ang mga Muslim ay papunta sa inyo. Pero wag ninyo silang katakutan. Kakaunti kumpara sa inyo, katiting lamang sila. Walang pwersa, mahina, at walang masyadong sandata kung ikukumpara sa inyo. Matatag na kastilyo, mga silungan, mga kuta, mataas, makikita nyo agad, walang kalaban-laban, marami kayong sandata, mayaman, wala silang kakayaan na kalabanin kayo. Pero alam natin, gaya ng sabi ko, ang mga Hudyong ito ay hindi bihasa sa digmaan, kundi sa pagtatanim, pagbubungkal. Kaya lang dahil dito, ay ito na naman, magbibigay na naman ng premyo, bayad sa mga gatafan na ang trabaho ng mga taong ito pabayad, nagpapabayad sa digmaan, kapalit ang buhay nila, babayaran mo sila. So, yun na naman. In this situation, magpapapunta ng tao ang Banu Khaybar doon at nangako kalahati ng ani nila ibibigay sa mga taong gatapan. Allahu Akbar, sino ba naman tatanggi no kung ano ng trabaho nila? 60 to 80 miles ang lawak ng kanilang pananim, kalahati ng bunga ibibigay sa kanila. So in this situation,
Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniisip niya, Allah knows best, Allahu a'lam, na maari na naman ng mga taong Hudyo ay upahan na naman ang gatapan. Kaya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto niyang dumaan malapit sa gatapan. Malapit sa gatapan na maaring mapansin ng mga taong doon at matakot sila at magsigawan sila pag makita ang mga Muslim na maaring magbigay ng takot sa mga tao Banu Gatapan at hindi sila tumulong doon sa Khaybar. So ganun nga ang nangyari. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtungo sa Khaybar kung saan ang bundok ng Isir at pagkatapos Sahba, pagkatapos ay bumaba siya lambak na kung tawagin ay Ar-Raji, na noon ang layo sa gatapan ay isang araw lamang ang paglalakbay. Malapit na so, para sa kanila malapit na yon, yung isang araw na paglalakbay na ganon. So, in this situation, labas naman ang mga taong gatapan. Punta na ito sa Khaybar. Yung mga nakipagdiban, babayaran. At habang sila ay papalayo, ang mga tao sa Banu Gatapan ay nagsigawan. So, ang pagsigaw na ito, alanos bes kung bakit sila nagsisigaw, walang reporte. Nakita ba nilang Muslim? Nabalitaan ba nilang Muslim? Papunta roon? Na hindi nila alam, dadaan lang sa malapit doon? Nagsigawan. Siguro itong sigaw na ito, magbibigay ng atensyon para marinig pa ng mga lalaking mga makikipagdigma, baka makaabot ito at bumalik sila. Para suportahan sila na maaring pasukan sila ng mga Muslim. So, ganun ang nangyari. Narinig ng mga Banu Gatapan ang pagsigawan ng kanilang pamilya abang malayo lang sila at naisip nilang pinasok sila ng mga Muslim. That's why nagbalik sila agad-agad. At hindi na nila iniwan ang kanilang pamilya dahil maaaring ang mga Muslim ay sumalakay sa kanilang lugar. May report na maaling narinig nila ito, nabalitaan nila, dadaan doon, at pag nalaman ng Gatapan ay tutulong sa Khaybar, maaaring puksahin lahat ang mga nasa Banu Gatapan. Pero hindi nila alam, sa Islam bawal patayin, ipinagbabawal na patayin ang hindi kumakalaban. Bawal patayin ang mga babae, bawal patayin ang mga matatanda, bawal patayin ang mga bata, even ang kanilang mga mangangaral. So hindi nila alam, hindi gagawin yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil hindi nila alam, hindi sila Muslim at kanila itong gawain, binabalik nila sa kanilang sarili yung kanilang mga bunga ng kanilang mga gawa. That's why nagbalik sila para suportaan ang kanilang mga pamilya. Sa takot na ang mga Muslim ay salakayin ang mga ito. At pagkatapos nito, ipinatawag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga guide sa daan. Hindi masyadong kabisado ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit ba doon siya dumaan? Kasi ang gusto niya, surprise sa niya yung Khaybar. Ito sabi ko kanina, kung hindi ka marunong sa tactic sa Khaybar, hindi ka ubra doon. Kita-kita ka sa ilalim. So gagawa siya ng paraan na hindi siya namamalayan, na darating siya na may iba siyang dadaan na hindi inaasahan ng Banu Khaybar na doon sila dumaan. Na hindi ito dinadaanan pangkaraniwan ng mga Muslim at nakakaalam lang ang mga taong Khaybar at ito ay kanilang lugar na maaaring takasan. Takasan, meaning pag nalulupig sila, doon sila dadaan upang tumakas. Pero doon dumaan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sila maaaring tumakas, doon sila dadaan at hindi nila mamamalayan ang pagpasok ng mga Muslim. At alam natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilig niya ang sumalakay after Fajr. After Salah, sumasalakay siya. Siyempre, hindi handa ang mga tao sa ganyan. Hindi iniisip ng mga tao na ang digma na isasalakayin ka ng ganung madaling araw. Kaya ugali niya yon dahil unang-una, ang mga tao ay hindi preparado sa ganyang bagay. Lalo na kung hindi alam ng mga tao na may sasalakay, hindi nila iisipin may sasalakay, walang sasalakay, hindi nila alam, yung kanilang hanap buhay ang uhunahin nila, di ba? Magdadala ng mga gamit sa pang-aararo, magtatanim sila, wala silang alam eh. Masusurprise sila. Yan ang oras na paglabas nila na kung saan hindi sila nakahanda sa digmaan, madaling araw pa lang naman yan, sasalakayin. Kaya walang kalaban-laban ng mga kalaban kahit marami dahil walang gamit ang mga ito. One of the technique ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hilig niya ang sumalakay pagkatapos ng dasal ng Fajr, lalo na siyempre pagkatapos ng dasal o abang nagdadasal sa kanyang pagsusudyod o pagkatapos ng dasal ay of course kaya gusto rin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam after Fajr upang makapagdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, makahingi siya ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tawagin niyo yung dalawang naggagabay natin sa dadaanan natin.
para makipagdigma sa Khaybar. No? So, ang pangalan ng isa ay si Husail upang ituro ang pinakamainam na daan, pinakamahusay na daan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mapasok nila ang Khaybar sa gawing hilaga sa direksyon ng Syria. Okay? Upang ituon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam makipaglaban sa Khaybar at ang kanilang mga lagusan sa pagtakas, hindi nila makagawang makatakas dahil haharangan nito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi lang isa naman sa kanila, ako po ang magtuturo o sugo ng Allah. Humayo kayo at pagkatapos, sabi niya, hanggang sa matapos ang makasalubong natin ang daan dito. Maraming lagusan dito, Rasulullah, ako magtuturo sa inyo. Okay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon bang ilang lagusan yan? I think Rasulullah, sabi niya, mga 4 na lagusan ito. O lagusan ito ng mga taong Khaybar, silang nakakaalam nito. But itong guide na ito, alam niya rin ang mga lagusang ito, but there's a possibility, hindi niya kabisadong loob, alam niya lang ang mga pangalan. Pagkatapos sabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako magtuturo sa inyo sa mga daan na yan, sabi niya. Okay, sabi niya, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangalanan mo ang mga daan sa akin. Sabihin mo ang mga daan na yan sa akin. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, ang pangalan po ng isa, Rasulullah, Hazan. Naku, huwag tayong dadaan dyan. Haznun? Hindi. Ang ibig sabihin ng daan na ito, kalungkutan. Sabi niya, daan ng kalungkutan, huwag tayong dadaan dyan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinanggihan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dumaan siya sa lagusan na iyon. So ang pangalan po ng isa ay Hatab, sabi niya. Subalit tinanggihan din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Husail, Ya Rasulullah, wala na pong natitira, sabi niya, maliban sa isa. Yung isa, Syas. Okay, tinanggihan din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yun. Tatlo na, 4 yung sinabi ko. Wala nang iba, Rasulullah. Ayaw ko yung daan na yan, sabi niya. Wala na bang iba? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala nang iba, Rasulullah, maliban sa isa. Okay, ano pa yung isa, sabi niya? Ito ay marhab. What's marhab? Marhaban. Welcome. O sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito, magandang daanan to, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman nagpapamahihin dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagpapamahihin. Ayaw niya lamang ang mga pangalan yan, mga pangit. So hindi siya gumagamit ng pasubali o pamahihin dito. Tandaan ninyo, ayaw niya lamang. Okay? Daanan yung mga pangit na pangalan. Sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayaw niya yung pangit. Natatandaan yung pangalan ng Madina, Yatrib. Ayaw yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Masamang pangalan yan. That's why pinalitan niya ng Madina. Yan ang ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kapag mga pangit ang mga kahulugan, hate ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sabi niya, yan ang pinili ko, tahakin natin to. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, patahak na sila sa lugar ng Marhaban. Okay? So, ang ilang kaganapan sa daan. Abang sila nasa daan, no? Pasok sila doon sa daanan ng welcome, marhaban. So ayon kay Salama bin Al-Aqwa, kasama din si Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, lumabas kami kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, patungong Khaybar. So abot kami naglalakad, meaning sa lugar na ito, marhaban, naglalakad pa sila kahit gabi dito, nabutan sila ng gabi dito, no? So may isang lalaki na nagsabi sa amin, O Amir, sabi niya, hindi mo ba ipaparating sa amin ang ilang mga tula mo? Magaling din kasi si Amir sa mga makata eh. So sabi ni Amir, magaling, sabi niya. Magaling, sabi niya. Kaya't siya'y bumaba at pinangunahan niya ang mga tao, sinabi niya. Magtutula siya, magaling magkata. Ngayon, makata niya, pang-Islamiko na. O Allah, subhanahu wa ta'ala, kung hindi po dahil sa inyo, hindi kami nagabayan. Remember that. Walang gumagabay sa tao maliban ng Allah. Subhanahu wa ta'ala. Si Amir, kalaban ito ng matindi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya walang gagabay maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, O Allah, kung hindi po dahil sa inyo, kahit tayo, walang gumabay sa atin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala. Di ba? Kapit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung sinasabi lang ginabayan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga nag-embrace sa kanya, Yamunnu alayka aslamakum, anaslamu. Sila'y parang tumatanaw ng utang na loob na sila'y nagabayan mo sa Islam. Yamunnu alayka anaslamu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo Muhammad, la yamunnu alayya.
Huwag kayong magbigay sa akin ng pagrespeto, paggalang na ako naggabay sa inyo o nagbigay ng gabay sa inyo. Layamunno alaya. Sabihin mo, Muhammad, na hindi ka nagbigay niyan. Sabi niya, layamunno alaya an islamakum. Dahil sa inyong pagpasok sa Islam, huwag yung sabihin ako, nagpa-embrace sa inyo, nagpa-embrace ako, nag-guide sa inyo. Hindi. Bal. Sabi ng Allah, Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu yamunnu alaikum. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang gumabay sa inyo an hadakum in kuntum sadikin. Kung talagang tapat kayo, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naggabay, hindi ako. Meaning, hindi naggagabay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin tayo naggagabay. Ginamit lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially the Prophet sallallahu alaihi wasallam, bilang instrumento upang iparating ang totoong kapahayagan. At pagkatapos nun, wala na sa ating kamay ang gabayan tayo. Even na siya, sinabihan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala sa iyong kamay ang gabayan mo, ang mga tao. Ang trabaho mo ay ipahayag mo ang revelasyon sa iyo. Dahil ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam noon, gabayan niya mga Muslim, mayayaman sa Quraysh. Gusto niya sila mag-embrace. Nakapokus sa mayaman. Kapag mayaman nga naman ang nag-embrace, matutulungan nga, lalo mapersa. So hindi naman nag-embrace. Kaya sinabihan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa kamay mo ang pag-shahada nila o ang pagbukas ng puso nila o pag-embrace sa Islam. Ang trabaho mo lang, iparating mo lang ang mensahe. At naki Allah subhanahu wa ta'ala, meaning, ang paggabay sa isang tao. Siya nagbubukas ng puso. Kaya sabi ni Amir, O Allah, radiyallahu an, kung hindi po dahil sa inyo ay hindi kami nagabayan. At hindi po kami nakapagbigay ng kawang gawa. Sakat, like for example, obligatory sakat. At iba yung sadaka. At hindi po kami nakapagsala. Kapag hindi ka Muslim, hindi ka magsasala. Ang sarap kaya magsala kapag naintindihan mo, di ba? Eh, yung mga propeta at sugla, especially, halimbawa, Musa alayhi salam, sa kubur na nga lang, nagsasala pa yan eh. Pinapayagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, kung gano'n si Musa alayhi salam, there's a possibility, ang lahat ng propeta at sugo ay maaring nagsasala sila sa kanilang mga libingan. At pinababayan sila ng subhanahu wa ta'ala. At mayroon tayong proof din, di ba? Yung Israel Miraj. Di ba? Nakita sila doon sa pinangunahan sila nagsala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya nag-Israel Miraj. Mga propeta at sugo, di ba kasama niya sa likod niya lahat, nagsasala sila. That is the proof na sila ay pinapakita ng subhanahu wa ta'ala nagsasala pa sila. Magamat ito, hindi na obligado sa atin to, pero pinababayaan ng subhanahu wa ta'ala magsala sila. Bakit kaya? Ang sarap kaya magsala pag nauunawaan mo sala. Can you imagine? Lahat ng katawan mo sumasamba ng sabay-sabay. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong mata, ang iyong noo, ang iyong muka, ang iyong palad o kamay, ang iyong paa, ang iyong tuhod, ang iyong dugo. Lahat na yata, laman loob. Lahat sa loob, sa labas, sumasamba sa pagsasala. Can you imagine, ito ang gawaing pagsamba na lahat ng bahagi ng katawan mo sa loob at sa labas, pati dugo na umaagos, ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kayong makikita sa Islam na pagsamba, na sabay-sabay na sumasamba, lahat kumikilos na pagsamba, maliban ng sala. Kahit na fasting, kahit na hajj, kahit sadaka, kahit paglakad papuntang masjid, mayroon particular. But sala, lahat pati mata. Kita po, hindi ka pwedeng tumingin kahit saan-saan, except kung mayroong itong necessity. Diba? That's why, hindi tayo nakapagsala kung hindi tayo ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat tayo maging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sabi niya, patawarin mo kami. Pagpapatuloy ni Amir radiyallahu an, patawarin mo po kami. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay. They are willing to sacrifice themselves. Kahit pamatay pa sila sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin mo po kami. Papunta sila sa digmaan eh. Iaalay namin ang buhay para sa iyo, ya Allah. Patatagin mo po ang aming mga paa kung makatagpo namin ang mga kalaban. Papunta kay Barto. Ipagkaloob mo po sa amin ang katapangan, katatagan, kapanatagan, at kapayapaan. Tunay na kami kapag sinigawan ay hindi namin tatanggihan. Meaning kapag ginamon ka, hindi tumatanggi ang mga Muslim for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala kung ito'y kinakailangan. At sa pamamagitan ng sigaw nila, dahil sila ay sumisigaw na hamunin, meaning ang Muslim, dahil sa pamamagitan ng sigaw nila sa pahintulot mo, ya Allah, sila ay iiyak sa amin. Alhamdulillah. So in this situation, napakaganda ng sinabi ni Amir dito habang naglalakad, nagpapalakas ng iman nito sa mga kasamahan niyang papasok sa Khaybar. At sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang mangunguna sa panahon ito? Sabi nila, si Amir bin Al-Aqwa. There's a possibility kapatid dito ni Salama bin Al-Aqwa.
Kaawaan siya ng Allah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaawaan siya ng Allah. Kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung marinig nila yun, kapag sinabi yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa jihad, na nabanggit ang pangalan mo, sinabi niyang, kaawaan o kahabagan, mamamatay ka. Magiging martir ka kapag kaganyan. Allahu Akbar. Alam na ng mga sahabaga dito. Kaya lang marinig nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, o sugo ng Allah, pahintulutan po ninyo kaming makinabang sa aming mga sarili sa buhay namin. Kasama ni Amir bin Laqwa. Paunahin mo na rin kami. Isama mo kami sa kanya. Meaning, kasama mo kami. Isama mo kami, Ya Rasulullah. Meaning, alam namin. Meaning, alam nila. Alam namin. Mamamatay siya dahil sa sinabi mo, kaawaan, kahabagan siya ng samantala. Wala kang sinabi. Meaning, wala siya sinabing gano'n sa digmaan na hindi yun mamamatay. Pag sinabi yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag lalaban na, mamamatay yun. Ya Rasulullah, pahintulutan mo na rin kami makibahagi doon sa unakan, Ya Rasulullah. Jihad, no? They are willing to sacrifice themselves na mamatay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Gustong-gusto nilang mamamatay eh. Bakit? Kasi pag namatay ka, shahid ka, martir ka eh. Kita mo agad yung paraiso eh. O di ba, nalaman niya ng mga sahaba kay Prophet sallallahu alaihi wasallam from Quran, na kung saan nagadit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam yung mga Muslim na namatay, huwag niyong isipin sila yung namatay, sila buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Doon sila sa paraiso, sa berdeng ibon, yung kaluluwa nakapasok, tapos lilipat-lipat, nakikita nila yung paraiso at meron silang mga parol para sila ay makasilong doon, makapamahay doon dahil hindi po sila pwedeng umapak doon sa paraiso. So doon sila pumapasok sa parol nila. Tinatanong sila lang Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon sabi niya, ano pang gusto nyo? Ano pa pang gusto namin na, ya Allah, nakikita na namin ang paraiso, ang ganda ng paraiso, ano pa pang gilingin namin? Yun ulit yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano pang gusto nyo? Hindi tumitigil ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dahil alam nilang hindi tumitigil ang subhanahu sa kakatanong ano pag gusto nyo. Sabi nila, Ya Allah, kung nanay sinyo, ibalik nyo kami sa mundo para makipagpatay muli sa inyong landas. Kita mo, kaakit lang malaman ng mga sahaba yan. Talagang gusto lang ang lahat nilang mamatay eh. Dahil sa nalaman nila nakadit na yaan eh. Na kung saan inihiling nila, can you imagine, ibalik sa mundong ito para makipagpatayan ulit. Dahil sa ganda ng paraiso, hindi manginginain kahit isang daang beses na patayan. Isang daang beses silang ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo para makipagpatayan, hindi nila pagsasawahan dahil sa nakikita nila ang paraiso. That's why ang mga sahaba, gusto nila ngayon, sumunod sa kanila, gusto na nilang makita ang paraiso. That's why nag-uunahan silang magpakamatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, paano mo masatalo ang isang taong hindi natatakot sa patayan? Alam niyo ba, malaki ang kaibahan ng kaduwagan at katapangan sa pagkaaway. Kapag ikaw ay duwag, madali kang matalo, wala kang diskarte, ang una pa sa iyo ay ang pagmamahal sa dunya, sa makamundo, pamilya, etc., etc., pagmamahal sa mundo, ayaw mong mamatay. So dahil sa ayaw mong mamatay, bakit ka makikipagpatayan? Bakit ka lalaban? Bakit hindi ka tatakbo? Samantalang ang Muslim, hindi niya kailangan tumakbo. Ayaw niya. Gusto niya mamatay. Ang gusto niya mamatay. O, di ba? Paano mo tatalunin yung ganong katapang? Gusto niya mamatay? Ikaw ayaw mong mamatay. Ikaw na kupar. Paano kaya mo uubra ang kupar sa Muslim? Kaya kahit maliit ang bilang ng mga Muslim, pahintulot ng samantala, hindi nila kinakaya ito. Bakit? Kasi pagpatayan na, nakikita nila na ang mga taong ito, walang takot mamatay. Walang takot mamatay. Samantala yung kaalaban, sila ay may mga doubt, duda, takot mamatay, gustong tumakbo, gustong tumakas, kaya lang may pinuno sila. Pag pagkamatay ng pinuno, yung kanilang pinuno, immediately pagkamatay, takbuhan na sila. Yun ang hinihintay nila dahil ayaw nilang mamatay. Meaning, ang Muslim mahal niya ang kabilang buhay, ang kupar mahal niya ang dunya. Kaya ayaw nilang mamatay sa dunyang ito. Ibig na nga sabihin mong mamamatay, ayaw nilang naririnig yung mamamatay. Sa Muslim, marinig mo yung mamamatay, para napakapagkaraniwan lamang sa Muslim yung nababanggit natin yung kamatayan. Pero sa kanila, hindi nila gustong naririnig ang kamatayan na yan. No? Alhamdulillah. So inshallah, sa susunod, dito nagduwa pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Nagduwa siya dito kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung lugar, kung saan sila maglulugar sa susunod ay tatapikin natin yung duwa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi may pipiliin siyang lugar dito na hindi gusto ng kanyang mga kasamaan yung lugar. Dahil hindi niya nga kabisado yung lugar na yon eh. So, dahil mayroong nakakabisadong lugar, sasabihin niya na ang lugar ay mali. At ituturo niya ang tamang lugar. So, inshallah, babalikan natin yan. At pagkatapos magduduwa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos maghahanda sila sa pakikipaglaban sa paligid muna ng Khaybar.
mahirap pasukin to. Meron muna sa paligid ito. Okay? So we will stop here. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah